So, good evening everyone. My name is Catherine De Momo and I am the last reporter of Group 1. So, today for my part, I'm gonna discuss the prevention, the physical health activities, the behaviors that promote wellness, the different kinds of Zumba, and structure of a Zumba class and safety tips for Zumba participants, pero focus lang usa ta diri sa prevention. So, what is prevention? Practicing healthy habits to keep a person well and free from disease and other ailments. So, di ba na kasabihan nga prevention is better than cure? Meaning ana, mga healthy habits nga kinahanglan nato i-practice, mga proper behaviors and attitudes nga kinahanglan nato i-practice para maka-preventa sa mga dangerous nga mga panghitabo or mga bati nga mga panghitabo, then maka-prevent sa dog mga illness or mga diseases nga pwede nato ma-experience. So, ang kaning prevention is dili ra nato ma-apply in terms of achieving a healthy lifestyle. Ma-apply sa din nato sad siya sa kada adlaw nato nga panginabuhi. Then, mga example is wearing seat belts. Of course, before ka mag-drive, always remember gyud dili gyud nato kalimtan nga mag-wear ta og seat belts, kay ang kani atong seat belts is mag-protect ni sa ato ang kinabuhi para dili ta madisgrasya, dili ta malamba, or dili ta kanang mahug bitaw sa road while nag-drive ta. Kay if dili ta mag-wear og seat belt, naay posibilidad gani nga kanang mamatay pa ka or critical imuhang condition. So it is important gyud nga mag-wear ta og seatbelt kay para ra na sa tuang safety. Applying sunscreen, kanang mugawas ka unya dayon init kaayo ang panahon, mugawas ka kay moadto kag beach, moadto ba ka og merkado ron kay naa kay importanteng lakton. Dili na to kalimtan nga bisan na pa lang ta sa balay is mag-apply na ta daan og sunscreen kay kanang para maka-preventa sa skin cancer, sa sunburn, o sa UV or sun rays nga pwede makadamage sa atong skin. Avoiding unsafe areas, of course, mga exercises or mga activities, whatever mga work ang imuhang gipang trabaho, basta kanang avoid lang yun ta sa mga unsafe nga mga areas. Kay if anha ta diha mag-work kanang mga unsafe nga mga areas, like kanang naay mga hazardous nga mga chemicals nga mga liquid nga nga spread, naay mga kanang kanabitaw mga hait or mga bildo nga nag-spread sad sa kanang floor, dangerous kay na sa tuang sa tuang self. Kay kanang dili na makaayo sa tuang body, kanang dili ma-prioritize sa tuang safety. So it is a very dangerous. So kinahanglan mo avoid lang yun ta kay para raman na sa tuang kaayuhan. Then, using protective gears when playing sports is, of course, kanang if mag-train ka or mag-exercise ka or mag-play ka og sports, kinahanglan nagyud kay personal protective equipment, PPE, kay para maprotektahan nimo ang arms, legs, heads during mag-play ka og sports. So, dili gyud nato gyud kalimtan gyud ang kanang protective gears. Kay if kanang kalimtan na natong protective gears, kay naay posibilidad nga kanang mas strain ka, sprain, bone fracture, lagi posibilidad nga kanang gyud kanang ma-injury bitaw ta. Instead unta nga makalikay unta ta sa injury, ma-injury na lang noon ta alangan kay tungod nakalimtan man nato or wala ta nag-wear og protective gears while playing sports. Then physical health activities. So physical health activities from the word physical. So mga exercises ni siya nga naka-contribute sa tuang body
to maintain a healthy lifestyle. So, there are three types of physical health activities. The first one is the aerobic, the second one is the flexibility, and the third one is the muscle strengthening. So, what is aerobic di ay? So, ang kanitang aerobic di ay is, nakuan na ni siya, na-discuss na ni siya sa ako ang mga members. Pero, a short recap lang. Aerobic activities make you breathe harder and make your heart and blood vessels healthier. This include walking, dancing, swimming, water aerobics, jogging and running, aerobic exercise classes, bicycle riding, stationary or on a path, some gardening activities such as raking and pushing a lawnmower, tennis, golfing without a cart. So, kanang aerobic activities di ay is kanang it uses more oxygen para makaproduce og energy. So, it can improve your kanang stamina, it can boost your energy, then it can make your heart beat and breathe faster and harder. So, kusog imuhang pitik sa imuhang dughan, then paspasad kaayo dayon makaproduce sad og kanang or kanang sington sad kaayo kag pamaayo dayon ma-energize sad imo sang body sad kay maka-keep up pa ka sa kanang for a long period of time sa mga activities nga imuhang gi-perform kay dili dayon dali bitaw kuan imuhang body bitaw ma-tired bitaw. So kanang if mo kuan kaning aerobic exercise kanang imuhang body is maka-keep up pa for a long period of time, dili dayon dali kapuyon imuhang lawas kay kuan man naka-use kag oxygen, so kanang maka-produce kag energy, so high pa imuhang energy. Walking, of course, it is a type of aerobic activities kay kanang kuan man kanang it keeps your body moving continuously, increases your heart rate, and improves blood circulation and endurance. Dancing, continuous body movements make your heart beat faster and improve cardiovascular fitness while using oxygen for energy. Swimming uses the arms and legs continuously, making the heart and lungs work harder while improving endurance. Water aerobics, repeated movements in water, raise your heart rate and breathing while the water provides gentle resistance. Jogging and running, continuous movement that strengthens the heart, lungs, and muscles by increasing oxygen use. Aerobic exercise classes is parehaan ng mga Zumba. Activities such as step aerobics or Zumba involves non-stop movements that improve cardiovascular endurance. Bicycle riding, stationary or on a path, continuous pedaling raises your heart rate, straightens the legs, and improves heart and lung health. Garden activities, raking and pushing a lawnmower. This involves steady, repetitive movements that keep your heart rate elevated for an extended period of time. Tennis, of course, running, chasing the ball, swinging the racket, increase your heart rate and improve endurance. Golfing without a cart, so walking long distances while carrying or pulling golf clubs keeps your body active and provides moderate aerobic exercise. So let's move on to the flexibility. Flexibility enhancing activities ensure a good range of motion in the joints. Loss of flexibility can be a predisposing factor for physical issues such as pain syndromes or balance disorders. Gender, age, and genetic may all influence range of motion. So, ang kanidaang flexibility is mga exercises or mga activities nga kanang ma-flexible na imuhang lawas, dali na kay maka-adapt ang imuhang bitawng lawas bitaw kay flexible na lagi. It can be either kanang heavy or light nga mga physical activity, maka-improve sa imuhang koan kanang bones o muscles nga mo function pa sila o pamaayo. Then ang kaning loss of flexibility is kanang moabot man gyud ang time gyud nga kani ato ang lawas is dili na gyud flexible gyud kay tungod kanang nalatay koan history of illnesses, kanang koan sa tuang gender. Yes, kay kanang both male and female is lahi-lahi baya gyud og kanang koan baya ana bitawng the way
we move our body parts or atuang function sa atuang body is lahi-lahi baya gyud din dayon sa age. Of course magkataas ang atuang age is magkaanam sad og ka kuansad ang atuang body, kausab sad na gyud kausaban, like katong sa una nga kanang mabuhat pa nimo is dili na nimo mabuhat kay tungod lagi kanang kuan sa age. Dayon kuan na kayo imuhang movement, slow na kaayo ka kumpara to sa una nga paspas pa kaayo. Then sa genes, of course, sa kanang usa sad ani sad is kanang family history. Mao ni siya ang mga kanang factors nga ang atuang pagka-flexible sa atuang lawas is mawa. So flexibility exercises include stretching, basic stretching like kanang kuan ma-apply gani nato gani sa cool down, sa warm up. Mga basic lang kayo nga mga stretching. Then yoga, of course, ma-apply sa ni nato usad sa kanang kuan. Kay ang purpose ning yoga is dili ra man gyud sa pag-mediate or para maka-relax bitaw ato ang mind, bitaw ato ang body, na masad ni say mga kuan posture nga kanang kuan bitaw nga dapat sa dato sad i-practice para ma-flexible ato ang lawas, then ma-improve sad bitaw ato ang balance bitaw, ma-adapt na sa ato ang body ang mga lisod nga mga kanang kuan mga activities. So, let's proceed to muscle strengthening. Muscle strengthening activities build up your strength. These activities work all the different parts of the body, legs, hips, back, chest, stomach, shoulders, and arms, and include heavy gardening, digging or shoveling, lifting weights, push-ups on the floor or against the wall, sit-ups, working with resistant bands, long or wide rubber strips that stretch. So, ang kaning muscle strengthening is mga activities or mga exercises nga kinahanglan nato makuan i-practice kay dako magyapon siya gihapog impact bitaw sa ato ang kausaban sa ato ang body or in terms of managing and taking care of our body well. Kay tungod kuan man gyud kanang makatabang na sa tuang body para especially sa atuang muscle para ma-strengthen. Then kuan sad these activities is pwede kanang mo-work ni siya sa body, sa legs, sa hips, sa back, sa chest, sa stomach, sa shoulders ug sa arms. So imuhang bones ug imuhang muscles ani is mo improve or mo function well kay kanang muscle strengthening exercises help the body become stronger by making the muscles work against resistance such as weights, resistant bands, or even your own body weight. As the muscles become stronger, they can perform activities for longer and with less fatigue. So, kanang ma-flexible na sad imo sang lawas sad, then kanang maka-keep up ka sa activity for a long period of time without kanang kuan bitaw dili dayon dali kakapoyon. Then mga examples ani is heavy gardening, digging or shoveling. The muscles work hard to lift and move soil or heavy object which builds strength. Lifting weights, the muscles push or pull heavy weights against resistance, making them stronger. Push-ups on the floor or against the wall, the body pushes against gravity, strengthening the chest, shoulders, arms, and core muscles. Sit-ups, they strengthen the abdominal core muscles by repeatedly lifting the upper body. Working with resistant bands, the muscles pull against the bands resistance, increasing muscle strength and endurance. Wellness. Wellness is an overall state of well-being or total health. It means how you manage your health in the different areas of your life. Like for example, how you manage your health physically, mentally, emotionally, socially, and spiritually.
Wellness comes from a way of living each that day, includes making decisions and practicing behaviors that are based on health knowledge and healthful attitudes. So, ang wellness di ay is ma-practice nato ang atong kaugalingon kung unsaon nato ang proper way bitaw of making and choosing right decisions and practicing behaviors and positive attitudes kay kani magyong mag-make ta og mga right nga mga decisions or mga actions or behaviors nato is kinahanglan gyud ni siya gyud para ma-achieve nato ang healthy lifestyle. Kay if di magyud ta kahibaw mo practice sa mga good behaviors or mga good attitudes and dili sad ta sad kahibaw sad mo kuan mo make og right decisions, then daghan nga mga illnesses or mga diseases ang dapat daghan mga illnesses or mga diseases ang ma-experience nato. So in terms of kanang magkuan ka, in terms of kinahanglan magkuan bitaw ka, mag-search ka og mga kanang proper way of how you maintain a healthy lifestyle. Kinahanglan knowledgeable ka about kuan health kay para sa imuha ra man sa gyud yung kaayuhan gyud anya dayon kanang paka-prevent ka sa mga kuan, mga illnesses or mga diseases kay di ba nay kasabihan nga prevention is better than cure. So aside nga kuan ma-safety imuhang body, ang imuhang body ug ang imuhang sang mindset is ma-healthy sad, then maka-save pag yung kag money. Anya, achieving wellness is an ongoing, lifelong commitment to all aspect of health. So, sa pag-achieve di ay sa wellness di ay is kaning yung pag-achieve nimo sa wellness is continuous, lifelong process. So, if ganahan ka nga ma-manage or ma-maintain bitaw nimo ang imuhang healthy lifestyle or healthy goal or na bitaw mas kuan bitaw mas mutaas-taas pa imuhang kinabuhi, so kinahanglan na kay kanang positive attitudes, positive thoughts, then imong i-practice ang mga kuan, mga proper behaviors, then kinahanglan sa knowledgeable sa kasad about sa kanang health para ma-maintain mo ang healthy lifestyle. So in short, ang wellness is importante kaayo. Murag na include sad ni diri sad ang saying nga prevention is better than cure, kay nasulti naman ko ni ganina nga kanang aside nga kanang ma-healthy ang imuhang body and mind or makahibalo bitaw ka kung unsaon bitaw pag-manage in a proper way or how you take care your body and mind, then kuan ka, you can live a longer life, then kanang kuan, it is a way of disciplining yourselves, then ma-improve imuhang mood and maka-maintain ka og strong connection between you and other people. Then behaviors that promote wellness. The first one is being a smart consumer. So, in terms gani sa pagpalit sa mga products like kanang food and drinks nga atong gipang consume, kanang mga products nga atong gipang gipang use or atong gipang apply sa ato ang face and body is kinahanglan smart and wise gyud ka kay kinahanglan imuha gyud yung i-check ang mga information about niya, kay if dili mo gyud nimo gyud siya gyud i-check gyud wala ka kaybaw kana day nga kuan di ay kanang products day is kuan di ay maka hinay-hinay day na day ay og ka damage day if magsige ka na gamit is gihinay-hinay og damage ang imuha bitaw body bitaw. So
kinahanglan mag-research ka about ana nga products nga unsay mga health benefits nga makuha nimo ana. So kana ganing kuan nindot gani og kanang outcome gis imo ganing health gani ang kana nga product. So mao na imong paliton og i-consume kay para ma-maintain gyapon nimo ang healthy lifestyle nimo, then at the same time is maka-save pa ka sa imuhang money, maka-prevent ka sa mga harmful nga mga illnesses na pwede nimo ma-experience if dili ka smart or wise consumer. Exercising at least 3 times per week. So kani siya nga behavior is good kay tungod imo gidisiplin imo bitaw kaugalingon bitaw nga if ganahan bitaw ka nga naay progress sa imong body, kinahanglan mag-exercise gyud ka at least 3 times per week. Enough na ni siya para kanang makita bitaw nimo nga naagay progress bitaw gyud sa imong body. Then it's up to you if kanang heavy or light nga mga exercises nga imong i-perform or kanang with or without nga mga equipment. Simple lang bitaw nga mga exercises. It's up to you if simple ba or hard. Like na mga simple, like for example kanang jogging, running, kanang walking, di ba? Kanang mga simple naman na sila, no? Pero dako na kay na silang impact sa ato bitawng body bitaw if ato na silang buhaton kay makapasingot na nato, then maka-improve na sa ato ang mood, then sad ma-boost ato ang energy and stamina. Eating a variety of foods from all the food groups. So ang gimin ani is, di ba, naatay food pyramid, go, grow, and glow. Di ba, sa kada section sa sa mga foods is na dito gipang butang kung pila ka cups ang kinahanglan nimo i-consume ani nga food. Like for example, rice, i-consume nimo is 3 times. Kay para bitaw kana mag yung mga foods nga naa sa food pyramid is kanang bitaw na siya mga foods kay giun sa pag-contribute bitaw sa ato bitaw body bitaw, or kanang makita sad nato sa didto kung unsay kanang outcome bitaw sa ato ang body and mind if mukaon ta ana nga unsa atong makuha, like sodium, calcium, protein, di ba? Na dito mga fish, mga eggs, meat, di ba? Lahi-lahi. So, lahi-lahi nga mga foods is lahi-lahi sad og contribution or outcome sa atoang body. Eating a diet low in fat, cholesterol, and sodium. So, kinahanglan mulikay ta sa mga foods nga mga foods nga taas og cholesterol, kanang taas bitaw kay calories bitaw nga maka make na tog fat kay tuod man gyud kanang para maka-reduce or maka-prevent bitaw ta sa mga heart problems, mga heart diseases, mga inana bitaw kay if sige magyutag yung kaon gyud sa kanang mga fat nga mga foods. So syempre kanang ato ang body sad is mo fat sad, then labi na nang taas og mga cholesterol kay taas kay mga calories, di ba? Kanang man na maka magyud na gyud sa tug yung body gyud na magyud changes gyud manambok na lang noon ta, then maka-prevent sa mga kanang heart ng mga problems, then para sa nasad sa kaayuhan kanang gidisiplin mo imo ang kaugalingon kung unsa nga mga foods nga dili nimo angay kanon, then
Learning to control anger, 7 aggression. Meaning ani is you know how to manage your emotions well. Kay if di magyud ka kay balo mo manage sa imong emotions, specifically si anger, ka if si anger magyud mo take over sa ato ang body, wala tay peace of mind. Then moody sad kay ta bitaw. Then dili ra sad kita ang maapektahan ana, dili ra ang ato ang mental health, also sad ang ato asang social health sad kung how we socialize people maapektahan kay kanang kuan instead unta nga kanang kuan ka mo respond ka calmly kana bitaw in a good way bitaw is ay mo na lang the way mo respond kaniya is kanang kuan kanang true kuan bitaw aggressive na kay imong gipatigbabaw ang imuhang anger. Maong need yung ka nga maka-learn ka how to manage your emotions well kay para na sa imuha o para sad sa ubang tao nga imuhang ma-meet everyday. Then maka-improve if wala kay kalinaw, so syempre maapektahan na imuhang kuan mental health. Daghan na ng mga mental health problems nga imuhang ma-experience mo kuan mo increase imuhang anxiety, stress, nana. Having fun, taking time for yourself to relax. So it means listening to music, watching kuan movies that you like, mga inana mga hobbies, drawing, sketching, mga hobbies nga ganahan bitaw nimo buhaton bitaw everyday nga maka palingaw bitaw nimo kay if happy ka sa imuhang gibuhat, then imuhang body and mind is na relax. So it improves your mood. Then sad kanang dili ka moody bitaw, so kanang na relax or you are in a good condition. Then avoiding alcohol, drugs and tobacco, it means that kinahanglan kaning alcohol, drugs and tobacco is mo avoid gyud ta ani kay if magsige magyud tag consume aning alcohol, drugs and tobacco kuan na siya mahinay-hinay bitaw kakuan ato ang lawas bitaw ka damage bitaw. Although if mo kuan ta ni mo take ta ani bisan lang kausa nananay kuan grabe na kay nag-impact or side effects sa ato ang kuan sa ato ang different types of body nato kay ginahinay naman siya kadaot. So kanang dili ra sad health ang kuan ani maapektahan ani ang imuha sang future sad kay tungod di magyud ni siya gyud makaayo gyud sa ato ang lawas ug sa ato ang future. So if you want to promote wellness or you want to manage a healthy lifestyle, so it is better to avoid alcohol, drugs and tobacco. Then, being positive environment, surrounded by good role models, good people, good social life. So, kinahanglan na kay circle of friends nga maka lift up sa imuha bitawng spirit bitaw. Kinahanglan ang nasa imuhang environment is kanang kuan bitaw kanang mga people nga dili ka ikuan bitaw sa mga kanang temptation, kanang mo-motivate yun nimo ba when you are feeling down, dili kanang attempt kanila kanila para buhaton nimo ang usa ka butang nga dili nimo ganahan, like prehanang mutake kag alcohol, drugs, tobacco, mga inana dili na pwede. If you want to manage a healthy lifestyle, so kinahanglan gyud kanang naa kay good emotional support from the other people kay if down ka makatabang na sila mag-motivate sa imuha, mo encourage sa imuha mga good behaviors, attitudes, then sad nasad ka sa peace of mind bitaw kay
if imuhang friends, imuhang family is kanang good sa imuha, then of course ang imuha sang overall health being is kuan sad, good sad. So that is why need you kag good emotional support from the other people. Then let's move on to the types of Zumba. There are 8 types of Zumba. The first one is the Zumba fitness or the classic Zumba. The second one is the Zumba steps. The third one is the Zumba toning. The fourth one is the Zumba gold. The fifth one is the Aqua Zumba. The sixth one is the Zumba Kids. The seventh one is the Zumba Sentao. And the eighth is the Zumbini. So, the first one is the Zumba Fitness or Classic Zumba. So, what is Zumba Fitness or Classic Zumba? It is the original high-energy dance workout. The original Zumba, where aerobic exercise are mixed with rhythms and music of Latin and African origin. Its festive and relaxed atmosphere make it, in addition for being a good exercise, practitioners feel looser and enjoy the activity more. So, Zumba fitness, also called as classic Zumba. Kani siya nga type sa Zumba is original, meaning kuan siya mao gyud nag-una gyud sa types of Zumba. Then it requires or it boosts energy, so it is challenging unya ma-energize gyud ang imuhag yung body ug pamaayo kay kuan man gyud ang gipang gamit nga mga dance movements or steps is gi-base sa aerobic nga mga exercises. Tung katubi to mga aerobic nga mga exercises, walking, jumping, running, cycling, swimming, nga makaproduce or how your body kuan uses energy. I mean how your body use oxygen in order for it to produce energy. So maong ma-energize yung kagyug samot, no? Then it also improves your blood circulation, your mood, then makasocialize sad ka. And ang music nga gi-use ani is mixed with Latin and African. So ang mga dance movements ani is naka-kuan gyud, naka-vibe or naka-align gyud siya gyud sa kuan music bitaw or background music. Kay kani siya nga type sa exercise is challenging, dayon requires high energy. Then yes, it can make you relax kay kanang kuan man while nag-perform ka ani nga type sa Zumba is imuhang mind is wash out tong mga negative thoughts, mailisan og mga positive nga mga thoughts. So grabe gyud kayo kasingot gyud, grabe kayo nga mga sweat bitaw ang kuan bitaw ma-release sa imuhang body kay kuan mi gyud ni siya kanang high energy dance workout. So nindot sa nisad siya sad nga klase sa pagka-Zumba. Then the second one is the Zumba steps. An extra element to the classic Zumba class, the step. It is small stool, very low and elongated. The first you need to do is to get a good workout on your lower body, legs, and buttocks. So, ang kaning Zumba steps is, if imo siya ikumpara sa Zumba fitness or classic Zumba, ang wala siya kanang equipment bitaw katong Zumba fitness or classic Zumba, whereas ang kaning sa Zumba steps is while imuhang gi-move ang imuhang body or kay naay equipment, kakita mo anang kang color gray kana bitaw gi bitaw sa leg, bitaw gi step
sa person bitaw kanang gigamit nga kanang leg bitaw niya bitaw gibutang sa kuan stool bitaw. So ang pangalan sa equipment nga gigamit sa Zumba steps is step platform. So kaning sa Zumba steps, right and left leg is imo ni siyang i-up and down. So ang right gani is na up, then ang left nimo is na down. Then ang left gani is na kuan up, then ang right is na down. Kanang kuan ni siya, kana bitaw ang purpose ani niya is para bitaw mo straighten bitaw ang imuhang kaya ang gifokusan gid ani gid is mo straighten ang imuhang legs, imuhang kuan lower body, ang imuhang buttocks, tights. Tanaw ha, Zumba steps focuses on the legs, tights, and buttocks because stepping up and down on the platform makes these muscles work the hardest. As a result, they become stronger and more toned while you also get a good cardio workout. Then it increases the intensity in performing this kind of Zumba. So the third one is the Zumba toning. Zumba toning is also another Zumba modality in which an extra element is added to change the class a little while maintaining the Latin music frame festive atmosphere. At Zumba toning, participants carry a toning stick, a dumbbell filled with sand that also acts as a maracas. In addition to increasing the difficulty and physical demand of the activity. So, ang kani di ay Zumba toning di ay is challenging gihapon siya kay ang intensity or ang workload is ni-increase bitaw kay tungod man gud while nag-perform sila sa dance movements na sila gigunitan sa ilang duha ka kamot. Ang ilang gigunitan is toning stick. Pareha ni siya sa Zumba steps nga naay kuan, naay equipment while they performing the dance. Pero nahilahi og kanang equipment ha, pangalan sa equipment, then nahilahi sad ang dance movements. So sa kaning sa Zumba toning stick no, duha ka kamot right and left no. Then ang nasa toning stick is bugat ni siya gamay kay tungod man gyud na magyud siya gisan gyud. Then mutingog siya, ang iyang sound is murag sound sa maracas. Ang maracas is kuan na siya, instrument na siya na murag same sa form bitaw sa kuan toning stick. Then kaning toning stick is ilaning i-move sideward, backwards, ilahang ipa up and down using kuan right hand and left hand. So ang ilahang arms ani is ma-energize gyud og pamaayo. Then ang kuan sad, ang difficulty sad lisod-lisod din challenging sad siya sad kamay sad, pero kanang kuan sad kanang nindot sad siya sad, then kuan sad kanang ma-energize sad ka. Zumba Gold, the gold version of Zumba and Zumba toning, is specially designed for people who have difficulties with the rhythm to follow in traditional classes either by illness, aging, or inexperience, modified for older adults or beginners. Zumba Gold is, if ikumpara siya nimo sa Zumba Fitness or Classic Zumba, Zumba Steps, or Zumba Toning, ang kaning Zumba Gold is ang dance movements ani niya is easy and simple. Kay intended magid ni siya sa mga people nga katubitawng inexperience or baguhan pa lang sa Zumba world, katong nanay mga illness or mga diseases, mga aging, kanang kuan na bitaw, kanang older people na bitaw, kanang ang purpose magyud ani nila is to kuan bitaw
kanang to enjoy exercise while improving the balance, the coordination, the flexibility, and overall fitness. Kay tungod man gyud nay ubang mga kuan bitaw, mga tao nga kanang di ba ato ang flexibility is magkausab naman gyud basta nanatay kuan illness kanang kuan nata dako na ato ang edad, di ba? So kaning Zumba Gold is kuan gid ni siya, okay ra ni siya sa katong mga inexperience, katong nanay mga illness, katong aging, kanang nindot man gihapon ni siya alangan kay ang imuhang body ani is mas relax or mas slow bitaw siya, but still it is dako gihapon na siya impact bitaw sa ato ang health para ma-maintain na to ang healthy lifestyle. So let's proceed to the Aqua Zumba. Aqua Zumba. Some aerobic type activities are not best for people with joint problems or who are overweight. These problems are considerably reduced in the Aqua Zumba, which maintains the philosophy of aerobic exercise and Latin rhythms, but in this case takes place in the swimming pool. So, unlike sa mga previous nga mga types of Zumba nga akong gipang mention, katong mga Zumba ganina nga akong gipang mention is gi-perform to siya sa land surface. While an Aqua Zumba, from the word aqua, gi-perform ni ang Aqua Zumba sa water surface, specifically sa swimming pool. So, kaning Aqua Zumba is intended ni siya sa mga people nga kanang overweight or na ay mga joint problems. So, kani siya nga type nga Zumba is maka-relax ni siya sa atoang muscle. Then, ang ato asang bones sad is koan ma-relax, and at the same time it can also strong. It will become strong. Then, koan sad easy ang ato bitawng pag-move bitaw sa ato bitawng body while performing the Aqua Zumba. Then, ang reason nga no easy kay atong pag-move sa ato ang body, sa ato ang arms, sa ato ang legs. Kay tungod man gyud is kuan man gyud. Ang tubig man gyud is makatabang man gyud na sa kuan sa ato bitawng body bitaw, di ba? Kanang maligo ta is kanang ato ang body ug ato ang mind is ma-relax. So same ra sad ani sad. Sa Aqua Zumba, ang ato ang body ani ug ato ang mind is ma-relax bitaw. Then, ang katong mga na ay mga joint problems is kana bitawng ma-reduce ang kuan, ang stress or ang pressure sa joints or kana bitawng sa ato asad bitawng legs bitaw. Legs. Then, sa ato asang arms at sa ato ang muscle is kanang easy na lang kay siya pag-move. Then, koan. Aside nga relaxing siya nga type sa Zumba, flexible kay ato ang lawas bitaw. Kay, ang ato ang body is relaxing and comfortable. So, kaning joints di ay is joints are the places where two or more bones meet in your body. So they allow your body to move, bend, and rotate. So sa katong mga people nga na mga joints nga mga problem, pwede ni siya. Then sa overweight sad, pwede sad. So kanang it's another type of Zumba nga kuan gihapon maka-contribute gihapon sa ato ang kuan health well-being. Then let's proceed to the Zumba Kids.
There are also Zumba modalities designed for the little ones. The activities of Zumba Kids and Zumba Kids Junior are for children between 7 and 11 years old. In the kids class are for children between 4 and 6 years old. In the kids junior class. So ang kaning Zumba Kids is simple and easy gihapon ang mga dance movements intended ni siya sa mga kids. Gi-divide ni siya into two components, the Zumba Kids and the Zumba Kids Junior. Ang Zumba Kids is intended ni siya sa age 7 and 11, while Zumba Kids Junior kay 4 to 6 years old. Ang purpose ani nga type sa Zumba is improve physical health by making children active and helping develop endurance, strength, and flexibility. So, maka-improve gihapon sa overall physical health sa mga children. Ilahang body is ma-flexible, then it can strengthen their muscles and bones, or it can function well, then develop coordination and motor skills through dance movements and routines. So ma-develop ang ilahang motor skills. When we say motor skills is kana ilahang the way how they move, bend, and stretch their parts of the body. Then encourage teamwork and social interaction because children participate with others, makasocialize sila, na ay teamwork. Then build confidence and self-expression by allowing them to enjoy movement and music. So, maka-express sila sa ilahang thoughts, feelings, and emotions, then makabuild sad og confidence, then at the same time is na-enjoy sad sila, then promote a healthy lifestyle by making exercise enjoyable at an early age. So, samtang naapa sila sa bitaw, early age bitaw is kani nga type sa Zumba is naga-encourage na sa ilaha or naka-influence bitaw sa ilaha bitaw nga need gyud nga naagyoy Zumba kay para ma-maintain ay ilahang healthy lifestyle, then ma-discipline sad ilasad bitaw kaugalingon bitaw nga samtang sayo pa is kanang mo engage na sila sa inani nga types nga activities kay para inigkadako nila is kanang ang Zumba is mahimo na nilang hobby. Then Zumba Sentao. The Zumba Sentao, as its name indicates, is a kind of Zumba that is carried out in a seated position. It is ideal for those with leg problems or reduced mobility. But it is also a good way for those who want to start in the world of Zumba with an exercise that requires less effort and physical coordination. So, ang kanidi ay Zumba Sentao di ay is nagya po ni siya equipment. Mag-perform ka ani sa mga dance movements is while naglingkod ka. Imuhang legs, imuhang arms, ang imuhang gamit ani sa pag-move or pag-perform. Then, intended ni siya sa katong na ay leg problems or para maka-reduce sa mobility. When we say mobility, it means the ability of a person to move their body or body parts freely and easily. So, kaning mobility di ay is kanang flexible ilahang lawas, easy kayo pag bend, pag stretch, pag move sa ilahang body. Nga bitaw walay experience nga difficulty sa ilahang pag-move sila mga body parts. Then a person with good mobility can perform daily activities more easily. So it can also pwede sa nisad siya sa kanang beginners. Then it also helps improve strength, coordination, and fitness while reducing stress on the legs and joints. Then mag-perform ka ani is dili lang ikaw usa, daghan mo ani. Then kuan sad siya sad kanang
mahappy ka ni while mag-perform ka ni alangan kay tungod kanang aside nga maka-socialize ka kanang kuan sad siya sad nindot sad siya sad sa paminaw while nag-perform ka ani alangan kay kuan kaayo di parehas sa uban bitaw nga kanang zumba bitaw nga kuan ka magbarog ka nya whereas sa ani nga zumba is kanang kuan man maglingkod ka so kuan kay ka kanang nindot kay sa feeling. Then Zumbini is the last type of Zumba. The Zumbini is a Zumba class adapted for parents and children between 0 and 4 years of age. Exercises are very relaxed and focus on the cognitive and motor development of infants. Also, in the typical Zumba exercise frame, today, it is even accompanied by reading material and mobile applications. So, ang Zumbini DI it is a type of Zumba nga ang ni-perform kay adults and ilahang children or parents and their children. So, through this activity, ang parents og ang children is kanang nagbanding, nindot kay ilahang banding. Pero ang main gid ani gid nga focus gid is sa kuan man gid kana bitaw ma-improve or ma-develop ang cognitive and motor development sa mga infants. Ang edad di ani day sa infants di ay is 0 to 4 years of age. Then ang mga parents ani is mao ni ilahang mentor or kana bitawng guidance bitaw while the children performing the Zumba. Then ang focus gid niha ang cognitive o ang motor development sa kanang children. When we say cognitive is it talks about brain no, then motor development is how we how our body or how we control or use our body bitaw. Then sa cognitive, through this activity is maka-learn sila how to listen, understand, ang recognize the background music. Then sa motor development is ma-improve sad kay tungod kanang makaibaw sila kung unsaon pag move sa ilahang body parts like walking, running, mga simple lang bitaw nga movements bitaw mga easy nga intended sa ilahag bitaw gyud para inikadako nila kanang ang ilahang body bitaw is maka-adapt na bitaw sa kanang kana bitaw sa mga lisod nga mga movement kay 0 to 4 years of age ang pinaka-importante gid ani nila is labi na sa motor development is ang paglakaw. So kinahanglan kanang para mas ma-encourage or ma-motivate ang children nga kanang mag-practice og lakaw is through aning Zumbini is kanang sila ma-motivate gid sila bitaw nga mag-practice og lakaw nga kana bitaw makaya na bitaw nila nga makalakaw sila nga sila rang usa. Pero dili maabot sa point nga kanang mulakaw sila nga kanang wala na bitaw nagsunod sa kanang parents bitaw nga naa sa ilaha bitawng luyo kanang sila slowly bitaw makalakaw sila slowly, then still nagyapoy parents nga nag-guide sa ilaha or nag-watch sa ilaha. Then cognitive is akong giingon improve cognitive abilities. Let's proceed to the training principles. So they are 4 training principles. The first one is the overload, the second one is the progression, the third one is the variety, the fourth one is the specificity. Then warm up and cool down is later na lang na sa structure of a Zumba class man
So, let's focus lang sa training principles which are the overload, the progression, the variety, and the specificity. So, the first one is the overload. What is overload? This principle states that to improve, the body must be subjected to a workload greater than what it is accustomed to. This can be achieved by increasing the intensity, the duration, or frequency of exercises. So, when you engage in a physical activity, ang overload nga principle is kanang it means that ang imuha bitawng exercises bitaw nga gi-perform is wala lang ka nag-stick bitaw atong mga easy and simple nga mga dance movements, like imuha sad siya sang gipa increase imuha bitang workload or ni-try ka sa mga bugat-bugat nga mga kanang exercises or mga workloads kay para ang imong goal ani or ang purpose aning overload is para makita bitaw nimo kung unsay reaction sa imong body na abay kanang kuan, kanang good ba ang outcome or kuan ba unsa na ba kay kuan nga kinahanglan mga movements baron or kanang duration sa imong exercise nga kinahanglan nimo kanang kuan bitaw kanang ilisan bitaw para ma-maintain ang balance sa kuan sa imong body or during exercise. Then mao lagi kana ang overload is imong gipabug-at-bugatan ang imong lawas, wala lang ka nag-stick atong sa easy and simple kay if mo stick magyud ka sa easy and simple nga mga dance movements or ang time sad or ang duration kay kuan man gyud kanang walay progress ang imong kuan body. So if ganahan kag nay progress imong body, then imong i-challenge imong body by kuan increasing your workload. Like for example, Maria does Zumba for 30 minutes, 3 times a week. After some time, 30 minutes feels easy. Then she increases her workout to 45 minutes. So, si Maria daw is usually yun niya yung buhaton or ang duration sa iyang Zumba is 30 minutes ra. Then, nakakuan siya nga ang 30 minutes is easy ra kaayo niya. Na-adapt na bitaw sa iya bitawng body. Pero, ganahan man siya na ay kuan, na ay progress. So, mo iyang gi-challenge iyang body. Then, mga next nga mga week is kanang iyang gi-increase iyang workout. Which is, katong sa una is 30 minutes. Then, sa pagkakaroon is 45 minutes na. So, ang extra nga 15 minutes is mauto ang overload because iyamang gi-kuan kanabitang gi-challenge iyang body. Ang duration sa iyang kuan exercise is iyang gipatasan para ma-challenge iyang body. Then other examples of overload, doing faster dance movements, adding more repetitions of a step, adding Zumba toning sticks, increasing workout, basta kanang mga activities nga kanang dili lang ka mo stick sa mga easy and simple. Dapat imuhag yung pabugat-bugatan para na challenge ang imuhang body. Then, progression is as the body adapts to the increased workload, it's crucial to gradually increase the demands placed on it. This ensures continued improvement and prevents the body from reaching a plateau. So, ang progression is same gihapon ni siya sa overload pero naalay kalahian. Ang progression is of course you increase your workload pero you increase your workload in a proper and safe way. So, you increase your workload gradually or slowly from kanabitawng
slowly and properly para makita bitaw nimo unsay reaction sa imong body gihapon. So, for example, Maria does not suddenly jump from 30 minutes to 2 hours. So, instead, week 1 straight buong week 1, ang iyang Zumba, iyang duration sa iyang Zumba is 30 minutes. Sa week 2, iyang Zumba is kanang 35 minutes, then sa week 3, Zumba is 40 minutes, then sa week 4 is Zumba 45 minutes. So, as you can see, kanang ang iyahang workload is, especially sa kanang time or duration is chronological ra gyud kaayo. Kay sa week 1 is kanang 30 minutes, then sa week 2 is 35 minutes, which is sa week 2 is ni-add na siya 5 minutes, then sa week 3 is ni-add gyapon siya 5 minutes na 40 minutes na, then sa week 4 is ni-add gyapon siya og 5 minutes. So, ang in short, ang progression is you increase the challenge step by step. So, kanang makita gihapon nimo ang progress sa imong body kay imo man gihapon gi-increase imong workload. Then ma-achieve gihapon nimo ang gusto nimong ma-achieve nga kanang healthy goals kay man kaning progression kay you didn't apply it safely, you also apply or practice it in a proper way or good way nga kay man gyud ang reason nga kinahanglan imo na siyang step by step ang imuhang sa bitaw pag-increase imong workloads kay para bitaw ang imuhang body is dili bitaw makalitan bitaw sa mga bugat nga mga buluhaton kay kanang lisod na if kanang makalitan imuhang body, nag-adjust pa baya na slowly ang imuha bayang body baya para maka-adapt na gyud sa mga bugat nga mga buluhaton. So kanang kuyaw kay if imuhang pakuanan imuhang body kanang diretso-diretso lang ka bitaw og increase sa workload nimo di sad na sad pwede kay kanang kanang ma-unconscious unya ka or possible kanang pasinya madisgrasya ka. And then the third one is the variety. Introducing variety into training helps prevent boredom and plateaus while also targeting different muscle groups and energy systems. This can involve changing exercises, workout styles, or training environments. So, sa variety is kanang ni siya. Meaning, mga exercises nga imuhang gi-perform or imuhang gi-train is kanang kada week is lahi-lahi or everyday baron lahi-lahi nga mga exercise, mga intensity or duration, imuhang location is lahi-lahi sad, wala lang ka nag-stick sa usa ka or nag-focus sa usa ka kanang exercises. Like for example, Monday imong gi-perform is classic Zumba, which is the original Zumba. Then pag Wednesday is Zumba toning using toning sticks. Pag Friday is Aqua Zumba in the pool. So, di ba? Makita nato is lahi-lahi siya nga environment nga imuhang gi-performan, then lahi-lahi sad siya sa types of exercises, activities nga imuhang gipang-perform. So, ang purpose ng variety is para bitaw maka-avoid ka og boredom. Boredom gani is meaning dili bitaw ka laayon, bitaw din ang imuhasang body sad is ma-energize sad og samot, mo boost imuhang stamina, then ma-enjoy sad kag samot sad kay man nang lahi-lahi nga exercises, mga environments nga imuhang gipang Then
kuan sad different types of exercises is lahi-lahi siya og kanang kuan bitaw outcomes or contribution sa ato ang health body. Sa ato ang health or sa ato ang body. So, if mo try kag mga lahi-lahi nga mga activities, mga exercises, so kanang kuan automatically na gyud na nga kuan mo function na different parts of your body or mo improve imong muscles, imong bones, unsa pa na diha imong joints baron, imong legs or knees nga mo perform bitaw well kay tungod man gyud different types of exercises kay maka-contribute lahi-lahi sila contribution sa ato ang health or sa ato ang body. Then, specificity, this principle emphasizes that training should be specific to the desired outcome or sport. For example, if the goal is to improve running speed, the training should incorporate running drills and workouts that target the muscles and energy systems used in running. So, specificity, from the word specificity. So, specific ka. Kani siya nga type sa principle is, kinahanglan ang imuhang i-perform nga exercises is naka-align sa imuhang desired goal or outcome nga gusto nimo ma-achieve bitaw in terms of maintaining a healthy lifestyle. Kay sa ko pang gikaingon, different types of exercises kay naay lahi-lahi na sila contribution sa kanang pag-improve or pag-develop bitaw para mo function well ang atoa bitaw body bitaw. Then kinahanglan gyud nga kanang kuan ka specific ka para ma-achieve to nimo ang imong desired nga goal. For example, prehaning the goal is to improve running speed. So ganahan ka nga kanang mas mopaspas ka og dagan. So ang imuhang i-practice is kanang mga drills nga related sa running drills, running workouts, kay para ang imuhang muscles, then ang imuhang energy sad is kanang mutaas, then ang imuhang muscle sad is mo bitaw, kana bitaw mo develop bitaw or mo grow bitaw kanang sa pagsauna kanang pa imuhang muscles kanang di pa kay ka-adapt bitaw sa mga paspas nga pero kanang if sigihon na nimo og kanang practice na imuhang legs magsige kag dagan-dagan, so automatically ang imuhang muscles or ang imuhang bones is mo improve gid siya gid siya gid kana bitaw improve, then maka-adapt na sa mga paspas nga mga workouts. So kanang napailain nga mga examples kanang about mga types of exercises anang prehanang basketball. If ganahan ka nga ma-improve imuhang shooting skills, so kanang ka imong i-practice is basketball. Practice shooting drills, ball handling, and coordination exercises. If ganahan ka mo improve imong arm strength, so do exercises like push-ups, weightlifting, or resistance training. So kinahanglan specificity man, so it means choosing exercise that match your goal because the body improves in the skills and movements it practices. So structure of a Zumba class. A typical Zumba class is 45 to 60 minutes, and it includes 4 structures of a Zumba class. So, ang kanidang structure of a Zumba class is ang Zumba class is 45 to 60 minutes, pero mao na siguro ni siya ang minimum 45 to 60 minutes, pero kanang magdepende na siya sa kanang dance workout bitaw nga imuha bitaw i-practice bitaw, kay namo gyud sa YouTube gyud nga kanang ang Zumba bitaw is kanang maabot siya og kanang
Dili lang 1 hour bitaw, moabot pa siya 1 hour and 30 minutes inana. So taas-taas ra na kay siya. So ang minimum ra gyud is 45 to 60 minutes. Dayon, there are four structures no. The first one is the warm up. So ang warm up DI is it usually or it takes 5 to 10 minutes. Kanang light moves to prepare the body. Ang purpose aning warm up is before ka mag-exercise, dili gyud ni siya nimo dapat kalimtan ning warm up. Then ang warm up is kanang 5 to 10 minutes ra. Ang reason nga ngano dili ni mo siya kalimtan ang warm up is ang warm up man gyud is mga easy and simple nga mga kuan exercise kanang stretching your arms, your legs kay kanang it is the way nga para bitaw kanang nagprepare bitaw sa imuha bitawng body before ka or before bitaw ang imuha bitawng body bitaw is makuan nga bitawng dili makalitan bitaw imuhang body bitaw basta maka-prepare sa imuhang body before ka nga ikaw ang imuhang body is kanang mo engage na gid sa katong main nga workout. Then kuan sad maka-avoid sad kasad og muscle soreness, stiffness or kanang mga muscle cramps if mag-warm up ka. Basta in short kanang it prepares your body before kuan doing the exercise. Then main workout 30 to 40 minutes high and low intensity dance routines is kanang mao na gid ni siya kanang katong kuan mo perform na ka og mga high and low nga mga dance movements like kanang nag-require na sa imuha og kana bitaw energy bitaw kay kuan naman kanang imong gipang perform ani nga kanang dance movements is high and low then kuan na gid ni siya kanang it can be kuan 1 hour or depende na nimo kay naman sa akong panggikaingon nga ang Zumba is uban is moabot og 1 hour and kuan 30 minutes inana. So mas ma-challenge na gyud imuhang body mo increase na sad ang imuhang workload, ang imuhang intensity, imuhang duration. Then, cool down, 5 to 10 minutes, slower movements to bring down the heart rate. So, kaning cool down is, usually it takes to 5 to 10 minutes. After na ni siya sa main nga workout or after na nimo bitaw nag-exercise, ang purpose magid aning cool down is, ang imuha bitawng body bitaw is kanang ma-relax or kana bitawng nighuman nimog exercise is katong iba inighuman nimog exercise is ang imuhang kuan imuhang body is kanang kapuyon magyud kano kay nag-use maka og kanang kuan energy dayon oxygen so kanang imuhang mga muscles imuhang basta mga ang imuhang body is kapoy kaayo so one way para ma-relax imuhang body unya kanang maka-prevent sa kasad sa mga injuries sad so kinahanglan nimo siya i-apply ang cool down. Ako ani is suway gyud ko ani gyud og kanang apply aning cool down bitaw sa kuang kaugalingon. Then kuan gyud I must say nga kanang effective gyud siya gyud kung imo ni siyang i-apply whereas sa katong wala ko ni apply og cool down after ko nag Zumba workout is kanang kuan kayo sa paminaw kanang ako ang body is kanang naka-experience ko ato kanang cramps bitaw kanang dili kayo kanang good condition ako bitawng body bitaw gibikugan pagay ko ato gani basta ang kaning cool down is para kanang in short ang kaning cool down is para ma-relax imuhang body then kanang ma-back to normal ang imuhang kuan bitaw ang condition sa imuhang body. Dayon stretching helps prevent injury and improves flexibility. So optional pwede na lang ni siya nga dili na lang siya nimo buhaton kay optional raman siya. So basic stretching like
para maka-prevent ka sa mga injuries like bisan gani ganing stretching guys ma-apply ganin nato guys sa warm up ug sa cool down sad gani nang basic na stretching kanang mga simple lang bitaw para kuan kanang dagdag improvement bitaw para ma-flexible ang ato ang kuan ato ang body. Then safety steps for Zumba participants. Wear appropriate footwear, dance sneakers or cross trainers. So, ang kaning safety tips for Zumba participants. So, the first one is wear appropriate footwear. Dance sneakers or cross trainers is siya. Before ka mo perform sa Zumba, or as a Zumba participants, kinahanglan dili gina nato gyud kalimtan gyud nga kanang magwear ta og footwear kay kanang PPE man na siya nato, personal protective equipment bitaw para maprotektahan ang ato bitaw foot bitaw sa kanang mga dangerous nga mga butang kanang while during mag-exercise ta kanang dili bitaw kanang bitaw dili ta maslide labi na nang dangog ka itag tiil di ba kanang nga mag-perform ta og Zumba di ba kuyaw kaayo na nga kanang makuan ta malukapat ta sa ubos bitaw or maslide ta kay tungod dangog lagi ka itag kanang tiil lagi. So para maka-prevent sa mga injury, pareha nang maslide ta. So, the best way is mag-wear tag footwear and at the same time is protection sa siya sa mga kanang dili lang sa ato ang natamakan bitaw kanang sa ato sad bitaw it is part bitaw of cleaning or protecting our body para ma-clean ang ato ang foot. Then, stay hydrated before, during, and after the session. So, dapat before, during, and after the session is inom yung og tubig yun. Kay, if dili ka mo inom og tubig, kanang kuyaw ka ana, makuyapan. So, kanang mo inom tag tubig is kanang dagdag na nato energy before, during, and after sa ato ang workout session. Kay di ba kanang after session is kanang while mag-perform tag Zumba is kusog ka ato ang heartbeat nya dayong hangakon ita. So and at the same time sad is kanang daghan sad kayong sweats or bitaw singot bitaw ang mo release bitaw or ma-produce ato ang body. So kato mga singot is kanang good way to showing nga kanang healthy ta. Then if mo inom ta is bitaw ma-replace to bitaw mga sweats. If mo inom tag tubig is kato mga singot nga gipagawa sa tuang body is kanang nga bitaw ang tubig nga tong giinom is mautoy mo replace sa kanang sa atua bitawng body bitaw. So mao nga makaproduce gihapon og kanang water ato ang body. Then listen to your body, modify movements if needed. So namagay mga dance movements gyud nga para sa imuha is kanang or sa imuha bitawng body bitaw is dili gyud nimo gyud bitaw ma-adapt bitaw nya dayon kung imuha na siyang pugson na ay part sa imuhang body ana nga ma-damage, then dili na ka ma-motivate nga mo perform sa kanang kanang Zumba. So it is the best way na lang gyud nga kanang kung unsa man gani masayon gani para gani sa imuha gani imo tong katong lisod gani kay imuha to siyang i-improvise. Imo to siyang alisdan, imo to siyang i-turn into sayon para kanang para bitaw maka-workout pa ka, then happy and fun ang imuhang pag-workout, then at the same time is dili pa kay danger sa imuhang body. Mao na ang buot pasabot sa listen to your body.
consult a physician before starting if you have medical conditions. So, consult a physician, meaning ana is, before ka mag-start performing sa Zumba, kinahanglan magpakonsulta usa ka sa physician. Kay tungod, para bitaw mahibaw-an bitaw nimo, asa ka pwede nga kanang kana bitawng types of Zumba bitaw nga kanang intended para sa imuha nga kinahanglan nimo ma-perform para kanang imuhang body is kana bitawng easy bitaw kanang maka-adapt ra dayon. Kay lisod na labi naakay kanang medical conditions, kay sa gikaingon ko pa lahi-lahi nga kanang types of exercises, kay lahi-lahi sad sila sad og kanang functions and contributions sa tuwang body. Then use proper form to avoid injuries such as sprains or strains. So proper form or techniques kinahanglan na nimo i-practice while kanang nag-perform ka sa Zumba para na sa imong kayuhan, para ma-avoid nimo ang injuries, then pareha ng sprains or strains, kanang mga bone fracture. So kanang same ra sad ni siya og thoughts sa listen to your body para mas nindot ang imuhang imuhang workout. Then that's all. Thank you everyone for listening.